akyat ka kaagad. Tapos kung may mag-prevent sa'yo, ikaw pang magalit. Siyempre magagalit yung mga miyembro. Nag-pray yun. Arms and fully armed with full battle gear. Anong gusto niyo iparating? Gera? Any manifestations of religion can be exercised here. And if you prevent or disturb manifestations of religion, that is a crime. Inuulit po namin, hindi po kalaban yung mga KOJC members ng PNP. Nagkaroon ng komisyon sa pagitan ng mga taga-PNP SAF at CIDG sa mga missionary worker ng The Kingdom of Jesus Christ Lunes sa madaling araw, June 10. Sa gitna kasi ng morning devotional ng mga misyonaryo ay binulabog mga ito sa presensya ng mga pulis na animoy lulusob sa giyera. Saad ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng KOJC, normal reaksyon ng mga taga-simbahan ang nangyari dahil walang paalam at madaling araw pa nagtangkang iserve ng mga pulis ang dala nilang arrest warrant. Huwag naman diretso kaagad, 3:45 in the morning, akyat ka kaagad. Tapos kung may mag-prevent sa'yo, ikaw pang magalit. Siyempre magagalit yung mga miyembro. Nag-pray yun. Tapos you will go there complete with arms and fully armed with full battle gear. Anong gusto niyo iparating? Gera? Saad ni Attorney Torion, wala naman sanang problema kung may prior coordination ng mga ito sa nangyaring operasyon. Bukod sa Central Compound, 4 na iba pang compound sa Davao City at Kitbog, Sarangani ang sinalakay rin ng mga otoridad. Pero ang dala ng mga ito ay arrest warrant at hindi search warrant. Ayon kay Attorney Torion, may tamang protocol sa operasyon at dapat abisuhan ang KOJC Administrator for Properties na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makipag-coordinate at makipag-coordinate po sa principal ng properties who is President Rodrigo Duterte po. Kasi siya naman po ang administrator ngayon at alam naman nila yan, well-publicized yan, so they should do their protocol. Pinunto naman ni Attorney Torion na may mabigat na proteksyon ang freedom of religion at religious worship. Bagay na nilabag ng raiding authorities nang bulabugin nila ang compound sa gitna ng isang religious activity gaya ng devotional prayers. Nakasad ito sa Article 132 ng Revised Penal Code. They should remember that this is a holy place insofar as the members are concerned, and any manifestations of religion can be exercised here. And if you prevent or disturb manifestations of religion, that is a crime under Article 132 of the Revised Penal Code. Ani Torion, nasa 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang maaaring parusa sa paglabag sa Article 132. Dalangin nga po, kaya nga possible nga interruption of religious worship din mas delikado ito kasi presyon correctional ang penalty nito. Pinag-aaralan naman ng KOJC ang posibleng pagsasampa ng mga kaso at iginiit na pinapahalagahan ng konstitusyon ang kalayaan sa pagsamba sa bansa. Sa huli, nilinaw naman ni Torion na hindi kalaban ng mga taga-KOJC. Pero inuulit po namin, hindi po kalaban yung mga KOJC members ng PNP. Hindi po kami ninyo kalaban. As a matter of fact, noon pa, the KOJC members as well as SMNI have been supporting the efforts of the PNP against terrorism and against lawlessness. So we are just really saddened by the action of the PNP now in violating the basic rights of the members of KOJC.